Isipin niyo po, kung ang iboboto niyo po, sabihin na natin, si BBM. Okay? Na hindi ko iniwan si Bongbong noon pa. Pero iba kasi yung kaibigan, iba yung may mga anak ka, mulat ka na, at alam mo na ang kailangan mong ipaglaban para sa bayan mo. Okay? If you vote for him and he wins, we will have another Marcos sitting in the presidency on the 50th year anniversary of martial law, which his father decreed. Mabuti na nga ang lugaw ni Ma'am Lenny kaysa sa nakaw ng iba. Make sure sa May 9, do not give your future away! Do not allow our country to be laughed at again by the world! Do not allow another president who does not deserve to lead. On May 9, we will bring back decency to the presidency. We will vote for the strongest woman I know, Lenny Robredo. Pangyayaring ito, na sa araw na ito, ay nilibing ang isang magnanakaw at diktadura, dating diktadura, sa libingan ng mga bayani. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak kung tatanungin nila na bakit ang isang nang-abuso, nagnakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libingan ng mga bayan. Hindi tama ito. Kung inaakala nila na ito'y closure, nagkakamali sila. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng pag-abduct na naranasan ng tens of thousands, libo-libo nating mga kababayan. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing, sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pang-yurak ng karapatan, pagpatay, pag-torture, pag-rape. Para bagang na-rape muli, na-torture muli, sinalvage muli yung mga kababayan natin. Kaya hindi ito tama. Ito'y tinututulan ng Partido Liberal, tinututulan ng taong bayan. Ngayon, habang tayo po'y nagsasalita, sa iba't ibang parte ng ating bansa, may mga protesta dahil sa mga pangyayaring ito. Sabi nga ng ating Vice President, VP Lenny, hindi lamang hidden wealth ang usapin ng Marcos, ngayon hidden burial pa. Dahil saan ka nakakita, at sabi rin ng ating Vice President, ang bayani, pinaparangalan. Pag siya'y nililibing, pag siya'y ililibing, dapat bukas sa lahat at dapat kinikilala at natutuwa at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pero dito, tinago yung kanyang paglibing para bagang kahiya-hiyang ipaalam na nililibing natin ang isang diktadura sa libingan ng mga bayani. Na totoo naman, kahiya-hiya at katawa-tawa. Sabi ko nga, magiging laughing stock tayo sa buong mundo dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. And we will tirelessly work to reverse and to undo this burial in the Libya. So yun siguro ang ating unang salita. Kung may mga katanungan tungkol sa mga legal na mga steps na maaaring may sagawa at iba pang mga pagkilos, ay we are more than willing to answer.